Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Isang magandang umaga po sa kanilang lahat at sa araw ding ito isama natin ang ating mga kapatid na nakikinig ngayon sa Radyo Totoo 95.9 na ang kanilang mga intensyon at mga kahilingan sa Diyos ay magkaroon ng tugon mula sa ating Panginoon sa ayon sa Kanyang kalooban. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan, tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabis sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay ipinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham. Gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa noong unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas mo kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas mo kami sa dusa. Ikaw, O Poon, naging mapagbigay sa iyong bayan, pinasagana mo't muling pinaunlad ang bansang Israel. Yaong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay, pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan. Ang taglay mong puot sa ginawa nila'y iyon ang inalis. Tinalikdan mo na at iyong nilimot ang matinding galit. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas mo kami sa dusa. Kaya naman Poon, ibalik mo sana ang iyong paglingap sa pagkamuhi mong aming nadaramay, limutin ang ganap. Ang pagkagalit mo at puot sa amin, wala na bang hanggan, di na lulubag, di na matatapos ang galit mong iyan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas mo kami sa dusa.
Ibangon mo kami, sana ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay pupurihin ka na taglay ang galak. Kaya ngayon poon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay buo iyong iligtas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas mo kami sa dusa. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at ang mga kapatid. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli isang magandang umaga po sa kanilang lahat. Magandang umaga po, Father. Maulang umaga. So kahit maulan at may bagyo, ano po, ang bagyo ay si Karina, kung hindi ako nagkakamali. At sinasabi ng Pag-asa na ang bagyo ay maaaring lumabas sa Pilipinas sa Miyerkules ng gabi o madaling araw ng Huwebes, no? Kaya patuloy tayong manalangin, buti na lang at hindi siya naglandfall, no? Kung hindi, mas marami ang kumbagay mapupurwisyo na ating mga kababayan at maaring tayo din dito ay mabawasan ang bilang ng mga deboto ni Santo Padre Pio, sapagkat tunay naman, no, napakahirap umalis ng kanya-kanyang mga bahay at tahanan at iwan, no, kung malakas ang ulan at hindi natin sigurado kung ano ang pwedeng mangyari. Pero ganun pa man, mas pinili ng marami sa inyo na manatili dito, lalo na sa pagdedebosyon kay Padre Pio sa araw na ito. Kaya maraming salamat at palakpakan po natin ang ating Panginoon sa pagdadala sa atin sa oras at panahong ito sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. At ganun din sa ating panalangin, isama natin yung mga hindi natin kasama ngayon sa pagdiriwang, lalo na yung mga may sakit, no? At walang pagkakataon ngayon na makalabas ang kanilang mga tahanan, na palaging andito every 23rd of the month, no? Sila'y kasama natin sa ating mga panalangin, at ganun din yung mga nakikinig sa radyo, sa 95.9 Radyo Totoo, at ganun din yung mga sumusubaybay po sa atin sa FB page ng National Shrine of St. Padre Pio, at ganun din yung mga kababayan natin nasa iba't ibang panig ng mundo. Sila'y kaisa natin at kasama natin sa ating pagdiriwang ngayon. Mga kapatid, sa araw pang ito, kung narinig natin sa ipinahayag ng ating Ebanghelyo, para bang ang hirap pong unawain, at ang iba nga ay maaaring magsabi pa na kahirap namang intindihin. Bakit? Habang si Jesus kasi ay nagsasalita, nangangaral, lumapit yung nagpakilalang ina at kapatid, mga kapatid ni Jesus sa kanyang mga alagad. At nagsabi sila na gusto nilang makipag-usap o makausap si Jesus. At dahil nga mga kamag-anak, nilapitan kaagad nung alagad ang ating Panginoong Jesus at sinabing, gusto po kayong makipag-usap o gusto kayong makausap ng inyong ina at mga kapatid. Subalit malamang nagulat
na sorpresa ang mga alagad sa mga naging sagot ni Jesus. Ano ba yung naging sagot? Sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Malamang hindi ito maunawaan kaagad ng mga alagad at hindi sila makapaniwala sa kanilang naging tugon o sa naging tugon ni Jesus sa kanila. At higit sa lahat, baka nga yung impresyon ng mga nakarinig sa kanya kay Jesus ay makapagsabing hindi siguro importante sa kanya yung kanyang ina at ang kanyang mga kapatid. Lalo na doon sa mga taong nakapalibot na hindi masyado na totoo na naniniwala kay Jesus. At para din sa sinasabi ng iba, sinasabing itinakwil na ni Jesus yung kanyang ina, yung kanyang mga kapatid. Bakit hindi niya tinatanggap o di kay bigyan ng oras? Pero mga kapatid, meron pang kasunod na sinabi ang ating Panginoong Jesus. Ano sinabi niya? Itinuro niya ang kanyang mga alagad. At sinabi ni Jesus, sapagkat ang sino man na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ay siyang aking ina at mga kapatid. So my dear friends, ano nga ba ang kalooban ng amang nasa langit para sa ating lahat? Of course, kahit sino kayang sagutin. Yung gumawa tayo ng kabutihan, pawang kabutihan, mag-isip ng kabutihan, at ganun din, maging kaisa tayo o katuwang ni Jesus sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Hindi lamang para sa aming mga pari o mga religious sa mga madre ang maaaring magpahayag o magpalaganap ng mabuting balita. Lahat tayo, may kakayahan tayo na magpalaganap ng mabuting balita ng Panginoon. Katunayan pa nga binabanggit ni Jesus na ang kanyang mga alagad ay ang kanyang ina at mga kapatid dahil sa yung mga totoo at tunay na mga tagasunod sa kalooban ng Diyos. Maaring hindi natin nababatid ang totoong pinanggalingan ng mga alagad na ito. Ano nga ba yung background nila? O yung pagkatao mismo ng mga alagad na ito ni Jesus? Subalit katulad din natin, ang mga alagad na ito ni Jesus ay pawang mga makasalanan din. At ganun pa man, sa kabila ng kanilang pagiging makasalanan, pinili pa rin nilang sumunod at maging alagad ni Jesus. Tinalikdan nila ang pagiging makasalanan, kung kaya't sila'y tinawag ng ating Panginoon na kanyang ina at mga kapatid. Sa mga katuwid, my dear brothers and sisters, simula sa araw na ito, na pinili nating sumunod kay Jesus, masasabing tayo din ay kanyang kamag-anak. Tayo din ay kapamilya na ni Jesus. Ano ba yung pakahulugan ng ibig sabihin to follow Jesus? Sumunod kay Jesus. Ito yung pagsunod natin sa pamamagitan ng ating paglubog ng ating mga paa sa ilog ng sakripisyo. Pag-ibig, pagpapatawad, magkaroon tayo ng habag at awa, at kung ano-ano pang mga kaugnayan na ginagawa ng ating Panginoon. Ganon ang panawagan sa bawat isa sa atin. Ang totoong pagsunod, ang totoong pagiging alagad ni Jesus. At yun ang panawagan sa bawat isa sa atin. Maaring klise o palagi na lamang nating naririnig.
Subalit yun ang totoo. Masunod natin ang kalooban ng Ama ng nasa langit para lamang sa paggawa ng kabutihan at talikdan palagi ang gumawa ng kasalanan. Nakasisiguro ako, mga kapatid, na lahat tayo ay itinuturing na kapatid, kapamilya, kapuso ng ating Panginoong Hesus. Sino ba ang ayaw na maging kamag-anak ni Hesus? Sino ba ang ayaw na maging related kay Hesus? Hindi ba lahat tayo gusto natin related lahat tayo, kapamilya, kapatid, kamag-anak ni Hesus? At tanong, ang maaari ang iba sa atin magtatanong, ano nga ba ang kalooban ng Diyos para sa akin? Kayo na narito, ano nga ba ang kalooban ng Diyos para sa inyo? Mga kapatid, sa araw na ito, inaanyayahan ko po kayong lahat. Tingnan nyo sa inyong mga sarili at tanungin, ano ba yung gifts? Ano ba yung biyaya ng Diyos na meron ako? Yung gifts, yung biyaya na yan, maaari mo yang maibahagi sa iyong kapwa. Lalo na sa mga taong lubos na may pangangailangan. Maaaring hindi ito kalakihan at hindi ito palaging material na bagay. Subalit ang mapagbibigyan ito na kahit maliit sa tingin mo ay maaaring maging malaking biyaya para sa mga makatatanggap. Huwag tayong maging madamot sa kung ano ang mayroon tayo, sapagkat ay kalooban ng Diyos para maibahagi natin sa ating kapwa. My dear friends, maging handa ang bawat isa sa biyaya na matatanggap mo ngayon. Dahil ito'y totoong biyaya at pagpapala na mula sa Diyos. Sana hindi tayo maging madamot sa mga ipinagkakaloob na grasya at biyaya ng Diyos sa atin. Kaya tayo'y narito ngayon, inanyayahan tayo ng Diyos sa pagkabilang tayo sa Kanyang mga natatanging pamilya. Mga pamilya na handang dumamay at maging kabahagi ng Kanyang kapwa. At yan ang panawagan ng Diyos para ituro tayo na tayo ang Kanyang ina at mga kapatid. Ikaw, gusto mo ba kamag-anak ka ni Jesus? O iba ang gusto mong maging kamag-anak na magdadala sa iyo sa apoy na impyerno? Amen. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw
ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kundi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos na ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, aming Papa, ni Gilbert na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga mapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
sa Magsitayo po. tagabili na nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you. Peace with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung di kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito si Jesus, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ, it will set it on you. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan, patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.